walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Makisaksi! Congressman Ronald Singson pansamantalang nakalaya matapos payagang magpiyansa ng korte sa Hong Kong. Pero Singson, bawal pang umuwi ng Pilipinas. Dalawang airport personnel na nag-escort kay Congressman Singson nang lumabas siya ng bansa. Pinatawan na ng parusa. Driver ng Esonice bus na bumulusok sa malalim na bangin sa Benguet, sinampahan na ng reklamo. Sa gitna ng paglabas ng kontrobersyal na torture video, pagbuo ng National Junior Police Force itinutulak. Mga kabataan, pabor kaya rito? Dahil sa talamak na pang-aabuso sa mga menor de edad, Anti-Bullying Act isinusulong. Mga aktong saklaw ng panukalang ito, alamin. Pagsugod ng toro sa mga nanonood sa bleacher sa Spain, tunghayan. At through this liit, Jillian Ward pumirma ng 5-year exclusive contract sa GMA7. Kumanta pa sa contract signing. Pansamantalang nakalaya si Ilocos Sur Congressman Ronald Singson matapos payagang makapagpiyansa ng korte sa Hong Kong. Pero hindi pa rin siya maaaring makauwi ng Pilipinas hanggang hindi pa tapos ang kanyang drug case. Mula sa Hong Kong, saksi si Joseph Moro. Nagtakip pa para makaiwas sa media si Congressman Ronald Singson nang bumaba sa prison bus pasado alas 9 kanina para sa pagdinig sa inihanging drug trafficking charges laban sa kanya. Walang boses ang kongresista. Pero hindi siya nag-iisa sa pagsubok na ito. Dumating sa korte ang kanyang amang si Ilocos Sur Governor Chavez Singson at di umani kasintahan ng kongresista na si Lovie Poe. We're prepared to bring him to the Philippines? Of course, kung may awa ng Diyos. So you went here just to see the hearing? For support, of course. Bawal ang kamera sa loob kaya ng court sketch kami. Sa loob, inilabas si Congressman Singson sa nakarehas na dock, naka-coat na itim at puting polo shirt. Kampante at hindi kinakitaan ng kaba ang kongresista. Ilang beses ang tumingin at ngumiti sa ama at Poe. Humingi agad ng piyansa ang abogado ni Singson. Mas mababa na raw kasi ang gramo ng cocaine na nahuli sa kongresista. Sa paunang ulat kasi, 26.1 grams ang dala niyang cocaine, pero lumalabas sa kasama na raw dyan ang bigat ng boteng pinaglagyan ng droga. 14 grams lamang daw talaga ang cocaine at sa pagsusuri ng government laboratory, 6.7 grams lamang nito ang purong cocaine. Pinahintulutan ng korte na pansamantalang makalaya si Singson pero may kasamang kondisyon. Magbabayad ng surety na 1 million Hong Kong dollars o katumbas ng mahigit 5 milyong piso ang mga kaibigang negosyante ni Singson na sina Derek Wong at Ann Sheck. Kaibigan ng kongresista ang dalawa at may mga negosyo sina Wong at Sheck sa Pilipinas. Gayunman, hindi pa pwedeng bumalik ng Pilipinas si Singson hanggat hindi pa tapos ang kaso. Kailangan din niya mag-report araw-araw sa North Point Police Station at sumipot sa susunod na pagdinig sa September 7. Kailangan ding isurrender ni Congressman Singson ang kanyang mga travel documents at kung lalabagin niya ang mga kondisyon ng kanyang bail ay kukumpiskahin ng korte ang 1 million Hong Kong dollars na piyansa niya. Balak ngayon ng kampo ni Singson ay apela na pababain ng kaso laban sa kanya at gawing drug possession na lamang ito at hindi trafficking. Pero sa September 7 pa nila ito magagawa sa pagharap niya sa Wan Chai District Court. Kapag drug possession kasi ang kaso, aabot lamang sa 3 hanggang 6 na buwan ang parusa kung guilty. May pagkakataon ng pagmumutahin lamang at papalayain na ang akusado. Iyon ang nilalaban ng mga abogado from trafficking to possession. Okay. Malaki naman pag-asa dahil nabawasan. Well, hopefully we're still hoping for that. Hinahapunan sa pansamantalang paglaya ni Singson, dinala siya sa Immigration Office para ayusin ang kanyang mga papeles. Hayaan po nating kumandar yung gulong ng hustisya dito sa Hong Kong. Subot naman po ang patakbo dito ng hustisya. Wala namang whitewash. Mula rito sa Hong Kong, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Pinatawan na ng parusa ang ilang tauhan ng Manila International Airport Authority at Bureau of Immigration dahil sa pagkakapuslit ng droga ni Congressman Ronald Singson palabas ng bansa. Kasabay ito ang patuloy na pagrepaso sa inspection procedure sa airport para masigurong hindi na maulit ang ganitong insidente. Saksi si Mark Zambrano. Sa CCTV footage na ito,
Kitang-kita ang paglampas si Congressman Ronald Singson sa pila ng metal detector at x-ray. Ang gwardya nga, tila natigilan pa. Batay sa patakarang sinusunod sa ating paliparan, tanging mga heads of state lang ang hindi na pinadadaan sa x-ray. Pero kahit leader ng bansa, kailangan pa rin sumailalim sa tinatawag na courtesy frisking. Pero lahat yan, nilampasan ni Congressman Singson. Dito sa aking likuran nagaganap ang x-ray ng mga bagahe at ang body frisking o pagkapkap ng lahat ng mga pasaherong papaalis mula dito sa NAIA Terminal 2. Ayon sa pamunuan ng Manila International Airport Authority, maaring dito sa ganitong klaseng inspection area naganap ang kakulangan sa seguridad. There are two possibilities. No? First is technical error. No? Technical error, ibig sabihin nun, baka hindi nakuha ng x-ray, hindi nakuha ng x-ray yung 26 gram na drugs because it's too small in quantity or baka nabalot to whatever form. No? That is what we are looking really. No? And then secondly is the human error. Kung natitect man siya ng x-ray, baka hindi na-appreciate ng scanner yung coloration na makikita sa screen. Or, kung nasa body naman yung frisking, baka hindi na-frisk ng maigi. Ilan ang kawani ng MIA ang napatawan ng kaparusahan dahil sa pagkakapuslit ng kongresista ng droga palabas ng bansa? Si Antonio Gaba, na miyembro ng Public Affairs Office ng MIA, desk duty na lang ngayon. Isang Felix Fantillaga naman na driver di umano ng isang dating opisyal ng MIA, pinagbawalan ng pumasok sa loob ng inspection area. Sa hanay naman ng immigration, ayon sa kanilang OIC na si Attorney Ronaldo Ledesma, ibinalik na sa mother unit ang hepe ng Bureau of Immigration Airport Operations Division na si Ferdinand Sampol. 3 iba pang taga-immigration ang tinanggal sa pwesto. Patuloy namang nirerepaso ng MIA ang kanilang inspection procedures at nakikipag-ugnayan na rin para makapagdaos ng panibagong serye ng X-ray machine operations training sa mga kawani ng airport. Ako si Mark Zambrano, ang inyong saksi. Na ng reklamo ang driver ng bus na bumulusok sa malalim na bangin sa Nagilian Road sa Benguet. At base sa investigasyon, lumalabas na palyadong preno ang dahilan ng trahedya. Mula sa Baguio City, saksi si Steve Dailisan. Sumailalim sa CT scan ang driver ng SONICE bus na si Romeo Suba ngayong gabi sa Baguio General Hospital. Bukod sa bali sa paa, idinadaing din daw kasi nito ang pananakit ng ulo. Nakausap namin siya kanina sa loob ng ICU pero tumanggi na siyang humarap sa kamera. Sa halip, ang misis na lang niya ang aming nakausap. Hindi raw malaman ng kanyang asawa kung paano hihingi ng tawad sa pamilya ng 42 nasawi sa malagim na aksidente. Kaninang hapon, tuluyan ang inihain ng reklamong reckless imprudence resulting in multiple serious physical injuries at multiple homicide laban kay Subong. Bantay sarado siya ngayon ng pulisya. May 24 hours nagbabantay sa driver para ma-secure natin. Sigurado yung hanggang ma-discharge yung driver. Kasi makakasuhan nga yung driver, hindi natin alam ang mga relatives ng mga victims. Kaya kailangan talaga mabantayan ng driver. Nananatili pa rin sa kustodiya ng pulisya ang konduktor ng SONICE bus na si John Patrick Flores habang didesisyonan pa ng piskalya kung mapapasama siya sa asunto. Sa inisyal na pagsisiyasat ng pulisya, posibleng palyadong preno ang ugat ng trahedya. Hindi pa rin nagpapakita ang may-ari ng aksidenteng bus na si Arsenio Mones. Pero ang insurance company, sinimula na ang pagpoproseso sa claims ng mga biktima. 60,000 pesos para sa mga namatayan, habang 12,500 pesos naman para sa mga naospital. Give us at least 1 to 2 days and then we will release the check. Hanggang sa ngayon, 3 pa rin sa mga nasuming pasahero ang hindi pa rin tukoy ang pagkakakilanlan. Kasunod ng malagim na aksidenteng ito, pinulong ng DOTC Road Transport ang mga operator ng bus para paalalahanan sa road safety measures na dapat ay regular na ginagawa ng mga bus company. Masigpitan na rin daw ngayon ng LTFRB ang renewal ng prangkisa at maging isa na raw sa batayan nito ang accident record ng bus company. Mula rito sa Baguio City, ako si Steve Dailisan, ang inyong saksi.